Yan, so what's up mga farmers? Good morning po sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan natin is basal application sa paggawa ng plots ng ating ampalaya. So yun po ang ating topic, kaya samahan niyo po ako dito sa vlog na to mga farmers. Ngunit bago po natin simulan mga farmers, shout out muna sa ating mga tagpagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially sa aking mga mentors sa ampalaya. Shout out Agaw Jupil Montañez Alcuba ng Montpelier, Argao, Cebu. So aka Jupil the Farmer, anak ni Matoy. And also shout out kay Agaw Pino Uyanggurin Kaminadi ng Alambihod, Argao, Cebu, aka Pinos Vlog. At the same time, shout out sa ating kaibigan mula dyan sa Barangay Kagay, Sibungas, Cebu. Shout out Boss Ayan Vlog. Together with Angelo Lianos Palmero. So shout out dong. And then also shout out sa mga kaibigan natin mula dyan sa Duguan, Sibungas, Cebu, sa mga Redondo family. So shout out Lolo Alberto Redondo. Shout out Lola Joy Redondo. Shout out Ate Janice Francisco, shout out Ate Ivy Sibilia, shout out Ate Tess Rodelia, and also shout out Pete Andros Villa. And also shout out sa buong pamilya ng Fernandez family, especially kay Ma'am Janet Fernandez, Karel Fernandez, at saka kay Kobe Fernandez. Shout out at sa lahat ng mga nanonood natin dyan sa Barangay Duguan, Sibungas, Cebu. Shout out sa inyong lahat. At the same time, bago natin pagpatuloy, shout out also sa ating kaibigan mula dyan sa Barangay San Antonio, Southern Leyte. Shout out Idol Jojo the Farmer, and also shout out Sugs TV, Sarge TV also ng Davao, Grigi Farmer, Bumbirong Farmer, Police Farmer, and also shout out Aquarus ng Qatar, and Mac Mayor ng Dubai, at the same time Lugalag, at sa lahat pa ng ating mga kasamahan sa YouTube. Most especially shout out the Oracle Channel, and also shout out Lakas ng Negros TV, shout out Sacrifice Vlog, and at the same time shout out kay Sir Jerry. Okay, so yan po. So tara na mga farmers at simulan natin yung ating talakayan sa araw na ito. Let's go. Yan, so good morning mga farmers, no? Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So for today's vlog mga farmers, ang gagawin natin is ibabahagi ko po sa inyo yung aking basal application sa paggawa ng plots para sa ating ampalaya. So last vlog ko mga farmers, kung inyong nakita, ang aking land preparation tree ay paglatag ng mga basal fertilizer, which is ang ipot ng manok na nasa loob pa ng sako dito sa ating area, wherein nakapaglatag tayo ng 63 sacks of chicken manure. So ngayon mga farmers, ang aking ipapakita ay ang pag-apply, no, basal application using the chicken manure dito sa paghanda para sa paggawa ng plots. So ganito po ang ginawa ko mga farmers, ganyan. So ito yung gawin nating plots. Yan. Tsaka nandun, nakikita ninyo. Ito, hanggang doon na. Okay. So ang ginawa natin mga farmers, yung 6 na sako ng ipot ng manok, yung chicken manure na nilagay natin dito sa plot ay nilatag na natin. Kibali, nagbasal application tayo bilang pundasyon para sa paggawa ng plot. So ang ginawa ko mga farmers, yung 6 na sako, in-apply ko na dito sa area kung saan gagawa ako ng plot. So halimbawa itong area na to, kung makikita ninyo, yan ay ipot ng manok hanggang doon na mga farmers, doon sa pinakadulo. Yan po ang aking ginawa mga farmers.
upang magiging handa po ito sa paggawa ng ating plots. So bakit ganito ang application ko mga farmers, no? This is also based doon sa natutunan ko sa aking mga mentors, no? Jupil the Farmer at saka si Pinus Vlog. So ganito din ang kanilang ginagawa at atin pong sinusunod dahil sila po ang mentors natin. Okay, so ang ginawa ko mga farmers, binuhos natin yung 6 na sako ng chicken manure dito sa area kung saan gagawa tayo ng plot. Okay, so mula dito sa starting point hanggang doon sa end, doon sa may saging. So nakaubos tayo ng 6 na sako ng chicken manure. So kung ating titingnan mga ka-farmers, yan po ang mga ipot ng manok na ilagay natin dito sa ating gagawin na plot. So bakit in-apply ko ito mga ka-farmers bago ang paggawa ng plot? So ang purpose ko dito mga ka-farmers is way back my vlog in land preparation 2 ay nagpapaararo tayo, unang araro sa ating area. So ibig sabihin nabungkal na yung lupa. So kailangan ang susunod na gawin talaga is maglagay ng ipot ng manok sa area na gagawa natin ng plots para sa pag-ukay mga farmers o sa second araro, sa pangalawang pag-araro, yung mga ipot na nailagay natin dito sa gagawin nating plots ay ma-mix na together with the soil sa tuwing ito ay aaruhin mga ka-farmers. So yun po ang purpose natin kung bakit binubuhos na ho natin yung mga ipot ng manok dito sa area kung saan tayo gagawa ng plots. So yun po ang pinakapunto kung bakit natin nilatag or binuhos yung ipot ng manok sa gagawin nating plot. So ganito mga ka-farmers, ganyan. Ito naman tayo sa kabilang ganyan hanggang doon. So pag inaararo na to mga ka-farmers, yung chicken manure will be mixed with the soil. Okay, so hindi na natin manumanuhin na kailangan i-ano natin kay-kayin, i-mix, hindi na. So ibig sabihin yung magmi-mix ng ipot ng manok at saka lupa ay yung pag-araro na, yung araro. So yun po yung purpose natin, kaya talagang inilagay na natin dyan yung ipot ng manok. Kasi mga farmers, based on experience doon sa aking last na area, yung Ampalaya Project 1 ko doon, mas maganda talaga na 3 beses na aararuhin yung lupa. So unang beses na pag-araro, yung lupa ay wala pang nilalagay na basal fertilizer, which is ang ipot ng manok. Tapos sa ikalawang pag-araro mga farmers, bago po mangyari ang pangalawang pag-araro, kailangan mailalagay na natin yung basal fertilizer natin, which is yung ipot ng manok, para pag sinimulan yung pangalawang beses na pag-araro, automatic mga farmers, yung ipot ng manok na nilagay natin dito ay ma-mix na together with the soil tuwing aararuhin ng mga farmers. So ganyan ang nararapat na gawin talaga mga ka-farmers. Okay, so ganyan. Tapos tabla distance mga ka-farmers, akin is 5 meters. So mula dyan sa plot hanggang dito sa isang plot ay 5 meters. Pero nakadepende to kasi merong ibang plot dito na medyo malaki-laki. Halimbawa ito, kasi yung binabasihan ko mga farmers is yung saging, kasi hindi pwedeng yung plot natin is ma-hit natin yung saging. Kailangan natin ng kunti, i-distansya. Kasi dito mga farmers, kasi I am not minding last year na makapasok ako sa Ampalaya farming. Kasi yun nga, medyo may halong takot tayo. So hindi natin
yung pagtanim natin ng mga saging ay we're not thinking na gagamitin pala natin in ampalaya farming in the future. Yun nga ang nangyari. Kaya ganito mga farmers, may mga saging yung area natin, so yung ating mga plots ay nasa gitna ng saging. Kaya yung plot natin is 4 to 5 meters lang talaga ang abot. Okay? So dito, murag aabot to ng mga 5. Doon sa kabila 4. 4, 5. Din dito 5 pa rin. Tapos mayroong part dito mga farmers na itong ika-10 na plat at saka ika-9. Ito yung ika-9 mga farmers, tapos yung ika-10 medyo abot to ng mga almost 6 meters kasi masyadong malayo na sila. Pero so far mga farmers, in my experience, maganda ang tabla talaga is 6 to 8 meters talaga. Pero since target natin mga farmers is 300 hills, pag ginawa ko mga farmers is 6 to 8 meters ang tabla, hindi po natin aabutin yung 300 hills. Kaya inadjust ko, ginawa kong 4 to 5 meters kasi minimum naman is 4 meters. So in between, so meron tayong 4 to 5 meters tabla distance para makuha ko yung aim ko na 300 hills na ampalaya. Kasi yun po yung ko target. Tapos experiment din sa distance na 4 to 5 meters kasi yung first project natin is 6 meters, 7 meters at 8 meters yun eh. So dito naman mga farmers, experiment, try ko na i-compare yung tabla distance na 4 to 5 meters kung ano yung resulta. So yun po yung aking gagawin, no? So hopefully mga farmers, meron kayong na nakuhang idea at saka lesson, knowledge na maaari nyong kopyahin din para sa inyong paghahanda sa ampalaya. So ganito mga farmers, once again, beginner ako dito, pero sinishare ko po yung aking experience doon sa aking Ampalaya Project 1. So yun nga, bago gumawa ng plot, kailangan maglagay muna tayo ng basal fertilizer, which is ipot ng manok. Depende kung anong available na ipot ng manok mga farmers, pwedeng broiler or layer. Okay? Yung layer 100% yon, walang kasamang raisal. Dito sa amin binibigay lang yung mga ipot, which is coming from the broiler poultry na may kasamang kunting raisal. Yan, so kung tingnan natin yan, may mga raisal mga farmers. Yan, ganyan. So may mga raisal yan, so mix ito. Pero okay lang ito mga farmers kasi ito po ang ginamit ko doon sa ating kabilang yung Ampalaya Project 1 natin, wala namang problema. Okay na okay. Tapos tinulungan na lang din natin ng commercial fertilizer. Okay? So yun mga farmers, ang aking vlog sa araw na ito. Once again, topic natin is basal application sa paggawa ng plots. So sa paggawa ng plots, kailangan mag-basal application, which is ipot ng manok sa area kung saan gagawa tayo ng plots. So that's all for this morning. Thank you. And that's my topic for today's vlog mga farmers. I hope you have gained knowledge, ideas and lessons in preparing our plots. So we are going to apply basal fertilizer, which is the chicken manure. So once again, this is Sir Chat the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you. Advance Merry Christmas.